Saskatoon. Ngayon po ay launching ng Jesus Christ, the Giver of Life, here in the heart of Saskatchewan, dito po sa Bridge City, the booming city all over the world, Saskatoon. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Nais ko pong unang batiin ang mga nanonood ngayon all over the world via YouTube, sa Facebook. Ito po ang inyong mga kababayan rito po sa Saskatoon. Dito po ay maglo-launch po tayo ng tinawag nating Filipino Spiritual Restaurant, na kung saan ho ay i-cater natin ng more or less 8,000 Filipinos na ngayon sa Saskatoon alone. At ang Saskatchewan ho ngayon ay naglalaro na ho almost 14,000 Filipinos. In 2004, 2,500 more or less lang daw ho ang tao na mga Pilipino dito sa Saskatoon. But within how many years lang po ay umangat na ho almost triple dahil ho pinagpala ng Diyos ang probinsyang ito. Palakpakan nga ho natin ang Panginoon. Nais po natin i-welcome ngayon ang mga taga-Swift Current po. Pataas pa kita sa kamay. Naglakbay ng mga napakalayo at lumuras upang makiisa sa launching na ito ng bagong ministry na atin pong itataguyod rito po sa Saskatoon. At not only in Saskatoon, mayroon na rin po itong branch sa Cagayan de Oro and Gumaca, Quezon. And by March, hopefully, makapagbukas tayo sa Metro Manila. At sa Calgary po, ay mayroon na rin po tayo. Purihin po ang Panginoon. Yun pong, may tayo mga taga-Prince Albert. Praise God, wala. Marami po tayong kinumbida para makisa po sa launch ngayon. Subalit ho ay hindi marami nakarating dahil alam niyo ba bukas ay Thanksgiving. Ang kahinaan po ng mga tao ay ito po walang pasok ay almost karamihan po ay nag-out of town. Familiar na familiar po tayo. Amen po ba? Palakpakan muli natin ang Panginoon. Kaya ho, ngayong araw ito ay nais ko pong ipakilala muna po ang ministeryo ito sa bawat isa. Especially po sa mga nanonood ngayon via YouTube. Ito pong nakikita nyo, Jesus Christ, the Giver of Life Ministries, ay pinamumunuan po ng ating ginagalang, maliit lang po yung picture na nakuha natin, ginagalang na Reverend Merly Barbosa. Naka-base po ito sa Toronto. Kasalukuyan po, supposedly nandito siya, but may emergency lang po sa Pilipinas. Kasalukuyan pong nasa Cagayan de Oro po siya ngayon. Kaya ho, kagabi hiningi ko po yung medyo luma na ho yung picture para ho at least masilayan po natin kung sino po si Reverend Merly Barbosa Suasilio. Yan po ang kanyang apelyido ng kanyang asawa. Praise the Lord. Ngayon po, mayroon pong misyon ang ministeryong ito na noong basahin ko ho ay akmang-akma ho sa mga panaginip na inilagay ng Lord sa ating puso. By the way, ang ministeryong ito sa Saskatoon ay nag-launch ngayon sa katubunan po na inilagay ng Lord sa ating puso mga 3rd o 4th quarter po ng 2011. Dahil po sa dumarami nating mga kababayan ay nakaramdam at nakadama ho tayo ng Nehemiah's heart. Kilala niyo ba si Nehemiah? Ay, kukunti ho nakakilala. Launching naman po ngayon, na heart to heart po na tayo. Sino po ang nakabasa ng buhay ni Nehemiah? Ang Nehemiah po ay nasa pagitan lang po ng Genesis and Revelation.
Ang buhay po ni Nehemiah, bigyan po kayo ng background. Siya po ay isang cupbearer. Napakaganda ang kanyang tungkulin, ang kanyang kalagayan. Hindi ho titikman ng hari ang isang pagkain na hindi ho titikman muna ni prophet po na Nehemiah. Isang araw po ay nakabalita si Nehemiah patungkol sa kanyang Jerusalem. Nawasak ang pader at anytime nakapasok ang kanilang mga kalaban. Nanalangin si Nehemiah at pagkatapos manalangin, umaksyon. Nang pinag-aralan ko po ang buhay ni Nehemiah, wala akong makitang direct revelation o direct word from the Lord na sinabi kay Nehemiah, "Oy Nehemiah, bumalik ka sa Jerusalem at muli mong buuin ang pader ng inyong syudad." Wala ho. Basahin niyo po Nehemiah, wala. Ang nakita ko ho ay yung kanyang burden. Sabihin nga natin burden. Kabigatan. Naramdaman ni Nehemiah ng kanyang mga kababayan ay pwedeng pasukin ng lahat ng kalaban anytime. Kaya ho, nagpaalam sa hari. Sabi ng hari sa kanya, "Bakit ka malungkot? Minsan lang kita nakitang malungkot. Ano nangyari sa'yo?" Sabi ni Nehemiah, "Mahal na hari, sino pa naman ang hindi malungkot? Ang mga kababayan ko sa Jerusalem, anytime, pwedeng wasakin ng kalaban ng aming syudad dahil wasak ang muog o pader." That was last quarter po yan ng Nobyanan ng 2011 at pumasok po ang 2012 hanggang dumating ang April na may isang evangelist ang Panginoon na ginamit upang magbigay ng warning po sa amin nung worship service na yun, April 29, that there will be a chaos. Oh, sabi ko, anong chaos yun? Kinagabihan ho, nagsimula na ho ang chaos at ako ang number 1 apektado. Dahil parang naging call center po ang aming apartment sa daming tawag. Hanggang 29, 30. June 6 po, nasa washroom po si Pastor Romy. Nangusap ang Lord sa akin about Nehemiah's heart. Naramdaman ko nakita ko yung Nehemiah's heart burden. At nag-flashback po sa mind ko yung nangyayari sa ating community across Canada. Inoffer ko yan at sinubmit ko yan sa dati kong leader. And then, sabi ko, may pinagagawa ang Lord sa akin, sa aming community. Hanggang dumating po noong September 12, napatayin yung ating isang kababayan dito sa Saskatoon na walang kamalay-malay, 6:30 in the morning, binaril sa loob ng bahay. Walang alam o sinong alam. Walang nakakaalam kung sino bumaril hanggang ngayon. Baka yun sa mga balita. Alam niyo ho, bilang Pilipino, lahing Pilipino, hindi ko matiis na wala akong gagawin sa aking lahi. Hindi ako nagmamayabang sa inyo. Dahil po nawasak ang spiritual walls ng Filipino community sa Saskatoon and even Saskatchewan. Nang ma-wash out po yung sinimulan namin ministry in 2004, buhay namin ang aming tinaya upang masimulan ang gawain sa Saskatoon. Katakot-takot na problema at pagsubok ang aming hinarap, especially in 2008. Subalit, nang ma-wash out po, hindi ko matiis na hindi uli mag-minister sa mga Pilipino. That was the first calling of my life when we came here in Saskatoon, 2004. Nagpaalam po ako sa mahal na hari. Context po nito ay Nehemiah. Nagpaalam po ako sa mahal na hari at purihin ng Diyos, hindi ako pinayagan. Pero ho, sabi ng Acts 26, if I'm not mistaken, verse 19, sabi ni San Pablo sa harapan ni Agrippa, King Agrippa, I don't want to be disobedient to the heavenly vision. Mga kapatid at mga kaibigan, binibigyan ko ng diin ito sapagkat malapit nang dumating si Jesus. Napakaraming tao ang nakakailangan ng restoration based on this mission po ng ating bagong ministry. Ang ministry ito
ay tumanggap ng isang mission sa Panginoon to be God's instrument in bringing restoration to all peoples of the world. Not literally na pupunta ka sa iba't ibang mga bansa, subalit yung ginagalawan mong mundo mo araw-araw, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, yun yung mundo mo from Monday to Friday. Amen? Kung ikaw na may estudyante, sa loob ng isang linggo, gumagalaw ka sa iyong mundo. Yung mga tao roon dapat magkaroon ng restoration ng kanilang original relationship with the Lord. Ang pangalawang part po ng mission, medyo mahaba, yung pangalawa po, to be God's instrument in bringing restoration to the Church of Jesus Christ, restoring the foundation of different families and churches. Paliwanag ko ng konti ito. Alam niyo ba nang mapunta sa Canada maraming tao mga Filipino from Middle East, from Philippines, ang dami-dami kong namimit. Yung mga active dati sa Africa, sa Saudi Arabia, ginagamit ng Panginoon, ngayon nakastop ang kanilang giftings. Ito po ang isang layunin ng Diyos na ilalagay sa ministry ito. Hikayatin silang ma-restore muli sila sa church ng Panginoon at magamit ang kanilang giftings upang bago dumalik si Jesus Christ, ang kanilang buhay ay ginagamit ng Panginoon sa ministeryo ng Diyos. Amen! Imagine, dati kang active sa gawain ng Diyos, ay double job ka, wala ka ng time. Hindi ko pinariningan ang mga double job. Ang ibig kong sabihin, dapat ma-restore po yung ating commitment kay Jesus nang tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. 1 Peter 2:9, binigyan mo tayo ng tungkulin na ideklara ang kanyang kalwalatian sa maraming tao. May mga giftings tayo na nakastap. Alam niyo ho, darating ang punto, magsusulit ho tayo sa Panginoon ng mga giftings na yan. Matthew 25, yung parable of the talent, sisingilin tayo ng Lord kung hindi natin gagamitin. Kaya po mga kapatid, ito po ang layunin o ang mission, ang purpose ng ministeryong ito. Now, mayroon po siyang core values para po gawin ang mission. Ano bang halaga ng core values na yan, Pastor? Ang core values po, siya yung foundation upang gawin mo yung purpose mo sa buhay. Naunawaan natin? So, ang core values po, sinabmit ko po ito kay Pastor Merly at tinanggap naman po niya. Jesus. Ang acronym po niya, J. Jesus is the focus and center of our service. Yung pong restoration ng mga tao, kung hindi si Jesus ang focus natin, tatrabaho ko sa company, basta ako'y kumita, pag uwi ko mayaman, manood ako ng TV, hindi nakafocus ang iyong heart kay Jesus. Na hindi mo naintindihan na dinala ka ni Jesus sa lugar na ito, hindi lamang magtrabaho, kundi maging instrumento for the restoration of those people sa kanilang relasyon sa kay Jesus. So si Jesus ang focus. It doesn't mean na hindi na tayo magtrabaho, no. Naalala ko po nung ako'y natatrabaho, machine operator sa Calgary, tamang-tama sumabog yung 911. Okay? After na sumabog yung World Trade, tatrabaho ako. Machine operator ako. May dust mask po ako. Hindi alam ng mga katabi ko, umiyak ako. Sabi ko, Lord, this is not the job para sa akin. Hindi itong trabaho na dapat kong gawin. Because I believe may purpose ka sa buhay ko. Pangalawang job ko, naging operator ako ng loader. Doon po sa oil field company. Hindi rin pero mapalagay. Yung mga tao roon, yung mga police na nagbumura, nasisiran ko ng Word of God. Hanggang pinadala ako ng Panginoon dito at ang aking asawa 2004. Mahirap, subalit masarap. Amen? Excellence. Para po yung restoration ng mga tao ay mabalik sa Panginoon yung kanilang relasyon, dapat ang paglilingkod kay Jesus with excellence. Hindi lang po yung extra time. Saka na lang ako maglingkod kay Lord kung wala may time na ako. Hindi talaga tayo maubusan ng ginagawa. Dapat balansyado. Amen po ba?
Letter S, self-denial and self-sacrifice for others. Mga kaibigan, mga kapatid, in order for those people na hindi pa nagkakaroon ng right relationship with the Lord at mabalik sila sa Panginoon, dapat po dumarating yung punto na magpapahinga ka sana. Kaso, yung kaibigan mo dapat mo sharean eh. Papuntahan nga, madalaw nga. Self-denial, hindi mo na intindi sometimes yung iyong sarili dahil yung iba, baka mamatay bukas at hindi maligtas. Hello? Self-sacrifice, kasama po ang bulsa sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Nalala ko sa Arroyo